Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Capricorn sa July 2024? Collective reading nga pala ang topic natin ngayon. Usually may kinalaman sa love. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi mag-resonate sa inyo, pwede rin dun sa puso nyo o sa someone na kakilala nyo. Tumama tong reading. Anyways, magsimula na tayo. Ano to? So, may nanay tayo dito. Probably 40 years old. Teka lang, 40 to 59 years old. Usually, ganun sinasabi ko. 40 and above. Pero iniba ko na. Naglagay ako ng bracket para di tayo malito. So, sa akin lang, okay? Ano siya? 40 to 59 years old. So, yung tao dito, babae. May anak na siguro, pwede rin kasal. May stable job, mayaman. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Either kayo to, o ito yung puso nyo. O pwede rin businesswoman. Okay? Independent. Financially wealthy. So, punta na tayo sa reading. Bakit tong babaeng to ay nagso-soul searching? Anyari? Well, actually, may gusto siya ditong mapagtagumpayan. Yun yung sino-soul searching niya dito. Pero inisip ko, ano yon? Ito yung problem natin. Ano tong gusto niyang mapagtagumpayan? I-clarify natin kasi isang card lang to. So, ang gusto niyang mapagtagumpayan ay isa pa. Malabo eh. Hindi ko maintindihan. So, ano to? Eight of Swords, baliktad. Gusto niya mapagtagumpayan yung something na nagkakos ng disappointment. At ang disappointment ay nanggaling sa pag-escape o pagkuha ng solusyon, sabi dito. At ito ay may kinalaman sa kinatatakutan niya. Pag-escape sa kinatatakutan niya. Ano yun? Ito. Sige. So, ano gusto niya pagtagumpayan? Kasi may something na parang blockage dito sa baliktad na the world. Kasi alam ko success card din to eh. Ayun nga, success card. May something na nagbo-block o block. So, yun yung gusto niya pagtagumpayan. So, ano yun? Gusto niya makawala. Kasi nababalisa siya doon. So, ano kaya yon? Tungkol sa missed opportunity o lack of communication. So,
So, sa madaling salita, no contact pala tong reading natin. So, si nanay dito, ang problema niya ay no contact. Sa someone na gusto niya makausap. So, ngayon, dahil di sila nag-uusap, nagso-soul searching siya. Okay? At gusto niya nga, magkausap na sila. Pag pinagsama natin to sa kato. Gusto na niyang matapos ng mga problema. At ang problema ay communication. Gusto niyang magkausap na sila ng person niya. Ibang detalye. Anyari dito. Ito rin kasi yun eh. Yung sinabi ko, ito rin yun. Ito, lack of communication na ngayon. Ito, gusto niyang mag-end na yung stagnation. So, again, sa topic ng communication, parang ulit lang. So, wait lang. Ginagawan ko pa ng ibang scenario ito. So, nalilito siya. Pwede rin gano'n. Hindi niya alam anong gagawin niya. Kung kakausapin niya ba, siya ba magpo-first move? O hindi. So, itong nanay na to, hindi siya mapakali. Kasi no contact sila ng person niya. Ngayon, hindi niya alam kung siya ba dapat ang mag-first move na kontakin yung person niya. Tama ba yun? Parang napapaisip siya dito. Kung siya ba dapat ang mag-first move para magkausap na sila. Pero sa ngayon, wala pa siyang ginagawang action. Nag-iisip pa lang siya dito. At hindi niya rin alam kung worth it pa ba nakausapin pa yung person niya. Anong nangyari kaya dito sa mga to? Well, may sad dito. Kasi, niloko daw siya. Kasi bumaliktad yung justice. Mag-dive pa tayo. So, sino yung niloko dito? At yung niloko, sad. Kasi kung betrayed to, ito generosity, kindness to. Feeling betrayed siya. Yun yung dishonesty dito sa justice na baliktad. Feeling betrayed. Bakit kaya? Niloko ba in a way na nag-cheat? Binackstab siya dito. Oh. Na para bang hindi niya akalain na abusuin yung kindness niya o tinake advantage. Dahil nagtutugma na siya ngayon, so sad, di ba? Tapos sabi ko nga kanina, nalilito siya kung siya ba initiate ng communication. Na para bang, worth it pa ba? Worth it pa bang kausapin? Baka siya na. Siya to na niloko. Kasi wala rin namang lumalabas na tao.
kundi siya lang. So, energy niya lahat to. Kahit anong buklat ko, wala lumabas sa tao, siya lang. So, niloko sa madaling salita yung nanay dito. Itong babaeng to. Kasi ang daming description. Di ko alam kung anong description ang tatama sa sitwasyon niya. Doon sa sinabi ko kanina, dyan sa Queen of Pentacles. Pero parang hindi ako malito. Sabihin ko na lang nanay. Okay? Niloko daw yung nanay dito. Binackstab daw siya. Tinake advantage. Siguro nga may cheating na nangyari. Kaya para bang di niya tuloy alam kung kakausapin niya pa ba yung puso niya. Alangan naman siya yung mag-initiate ng communication. Siya na nga yung niloko, di ba? Kaya ayan. Di niya alam kung worth it pa bang kausapin yung person niya. Whether siya yung kumausap o kausapin siya ng person niya. Hindi siya sure kung kakausapin niya pa ba. Ngayon, anong gustong sabihin nung person niya sa kanya? Ngayon na no contact sila. Kaya pala balisa siya dito dun sa Nine of Swords natin kanina, di ba? So, anong mensahe nung person niya na nagloko? Nahihiya daw siya. Pero maganda siguro kung animin na natin para mas buo. Ayan dishonesty, lumabas na dito. Lumabas hanggang dito sa oracle. Ayan deception, trickery. Drawing the line, ayan. Sige, nabubuo na sa isip ko, chemistry. Kung anong senaryo dito. Kaya lang di kita. Dito kasi nung table ko. Ito lang kasi ang meron ako na place kung saan pwede ako mag-breed. Kaya walang ibang choice. So, game. Pwede na yan. Overall, medyo malabo, no? Kasi, ewan ko, nalalabuan ako dito sa screen ko. Ayusin ko na lang mamaya kung maayos sa edit. So, anong mensahe nung lalaki kay nanay? Anong mensahe ni tatay na lang? Tatay kay nanay na nahihiya siya sa nangyari. Ito. Nahihiya siya na nag-cross siya ng line. Nag-draw the line siya. Ibig sabihin, yung boundary, di ba, dapat, alam mo naman yun in a relationship ka na, bakit nag-cross ka pa sa boundary mo? Di ba? Yung lalaki nag-cross pa sa boundary. Naghanap pa ng iba. Nahihiya siya na nagloko siya. May gusto sana siyang i-clear kasi may clarity dito. Kay nanay, siguro somehow may gusto siyang i-confess sa totoong nangyari. Bakit nag-lead sa ganito, nag-draw the line siya at nag-commit ng dishonesty. Yung clarity,
So, yun yung reason, di ba? Bakit ganon? Bakit siya nag-draw the line? Ay dahil na-bored siya kay nanay. Dahil na-bored siya, tamang-tama may naging ka-close siya. Yung ka-close niya, hindi naman niya inakala na ma-attract siya doon. So yun, ganun lang nangyayari dito. So sa madaling salita, bakit siya nagloko? Ay dahil na-bored siya kay nanay. Kaya naghanap ng iba. O pwede rin namang di sinasadya. It happened na meron siyang someone na ka-close. So, dahil lagi niya kausap, so, na-fall siya. Hindi niya rin inakala na ganun ang mangyayari. Pwede rin ganun. So, again, case-to-case basis. Pero ang punot dulo nito, bakit siya nagloko, ay na-bored siya kay nanay. So, naghanap siya ng spark sa ibang tao. Kaya yan. Karoon ng iba. Anyways, tingnan natin kung may maitutulong ba tong deck na to. Kasi minsan, sobrang positive nung lumalabas na message dito. Na hindi na siya tumutugma sa kwento. But anyways, try natin. Kuha lang ko ng 3 dito. Babasahin ko na lang. Kasi madali namang intindihin. Dahil basic English naman to. 3 lang. Admire. Oh, ito secret admirer. Ito admire. It's time to think of everything that you admire in your partner. Surprise. You may be about to be surprised. So, masusurprise daw yung iba sa inyo. So, iniisip ko kung yung surprise ay attracted pa rin yung person niya sa kanya. Doon kay nanay. Yun na nga. Union. The union of divine soul counterparts is a miraculous event that begins when you least expect it. So, posible pa pala na mag-reunite si nanay at si tatay. Dahil union to. Baka magkabalikan pa sila. Kasi, dito admire. Ito surprise. So, iniisip ko, yung surprise ay may feelings pa si tatay kay nanay. At who knows, baka naman yung surprise ay hindi akalain ni nanay na may pag-asa pa pala silang dalawa na magbabalik pa pala yung person niya in the divine timing. Kailan naman kaya to? So, kung dito mangyari itong union ng July mismo, kailan? Tingnan natin. Within a couple of weeks. Don't lose hope. Sooner than you expect. So, alin man dito ang possible clue. So, sa loob ng ilang linggo, ito wag daw mawalan ng pag-asa. Ito, sa lalong madaling panahon. Sooner than you expect. Sa madaling panahon na mas mabilis pa sa in-expect niya, siguro. Ang hirap. So, yan. Yan ang possible timing. Pero kung di man tumama tong dalawa, wag pa rin siyang mawalan ng pag-asa.
Okay? Dahil darating din naman tong union. Huwag lang siyang mawawalan ng pag-asa. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Ay, wait lang. Para ma-show. Sino yung partner dito ni nanay? Sino si tatay? So, ito yung zodiac sign, ha? Ng Capricorn. Regardless kung yung Capricorn ba yung nanay o tatay. Basta ito yung partner o partner ng Capricorn. Cancer o Cancer. Aries o Capricorn din. Kapwa Capricorn. So, ayan. Yan yung possible zodiac sign ng partner ng Capricorn. Kauri nila yung isa, oh. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.